beloved Boss Mike Cervera. Nako, Joel Villanueva, kinakabahan na at humirit pa. Ano yun? Ano yun, Boss Mike? Ano yung hinirit? Mga kababayan ko Oo, si Joel Villanueva, mga kababayan, ay humirit pa na bigyan ng extension para makasagot. Oo, magkaroon siya o makagawa ng counter affidavit. Mga kababayan ko, mukhang si Joel Villanueva na ho ang susunod. Ngayon, mga kababayan ko, ang nangyayari, ang mga DDS, parang hindi pa rin sila masaya. Talagang mga kababayan, totoo yung sinabi ni Isko kagabi, na itong mga ito, bitter na bitter talaga Bakit huka nyo? Ang Pangulong Bongbong Marcos, sa panahon niya, sa kanyang termino na 3 taon mahigit, mga kababayan ko, marami nang napakulong. Kasama na nga ho dyan yung idol nila na si Digong. Pero mga kababayan ko, hindi pa rin sila masaya. Pero pagkakaisipin nyo, mga kababayan ko, ang Digong, ni isa walang napakulong. Maniwala kayo, ni isa na magnanakaw, walang napakulong. Ngayon, at maraming napapakulong na mga magnanakaw na kawani ng gobyerno at mga politiko na katulad ni Bong Revilla, mga kababayan, hindi pa rin sila masaya. Mga abnormal talaga, no? Mga abnormal tong mga ito, mga kababayan ko. Alam nyo ba, kagabi mga kababayan, mayroon pa nagregalo sa aking DDS. Kaya yung mga ibang DDS, natatawa na lang sa akin pag tinatawag ko silang abnormal. Yung mga kakilala ko, sabi nila, buti na lang kilala ka namin, kung hindi, nakaw. Nauunawaan ka namin sa mga sinasabi mo. Magkakaibigan pa rin tayo. Ganon. Binigyan ako mga kababayan ng regalo Sabing ganon Lagi kang nasa labas para hindi ka nalolobat sa pagbablog mo. Binigyan ako ng power bank, mga kababayan. Bait no? Alam nyo mga DDS, kanya-kanya kasing hugot yan. Hindi huyang katulad ng iba na talagang panatiko. Yung iba naman, meron lang talaga sila na nakita na maaaring nakaapekto sa buhay nila sa panahong kasalukuyan, kaya sila sumusuporta pa rin kay Digong. Ganon. Pero yung iba talaga, mga kababayan, wala namang naiintindihan, sige pa rin ang suporta. Dito na tayo kay Joel Villanueva. Nako, eto pa, isa pa to. Yan na, mga kababayan ko. Villanueva asked for more time to submit counter affidavit in Bulacan flood control case. Mga kababayan, si Joel Villanueva, ito ho mga kababayan ito ho mukhang nanganganib. Tulad ng sinabi ko kanina, etong si Joel Villanueva, mukhang ito na yung kasunod kay Ramon Revilla. Mukhang nagpapaligsahan silang dalawa ni Jinggoy Estrada. Kasi mga kababayan ko, kung inyong matatandaan, eto nga ho'y tinuturo nung nagngangalang Henry Alcantara na di umano, mga kababayan, ay kumikbat ng milyon-milyong, daang milyong pera dyan po sa flood control project sa Bulacan na kung saan taga-dyan siya. Mga taga-Bulacan, tandaan nyo pagmumukha niya. Tingnan nyo, itsura. Taga-Bulacan mismo, pero kayo pinagnakawan. Yung para sa inyo na dapat tayong mga taga-Bulakenyo, mga Bulakenyo at mga taga-Bulacan, ay maayos sana, hindi tayo binabaha. Hindi ba kayo nagtataka? Yung baha sa Bulacan, hindi nalulunasan? Kasi, eto po ang mga may kasalanan. Winawalang yan nila yung mga proyekto na dapat, mga kababayan, protektahan tayo sa mga baha dyan sa Bulacan. Pero anong ginawa? Ninanakaw ng mga yan. Tama ba? Tama? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, kung pagkakaisipin nating mga taga-Bulacan, sino ho, press one sa mga taga-Bulacan?
Di ba kayo nagtataka? Hindi ho naglalaho ang baha. Hindi ho nalulunasan ang baha. Bagkus palala ng palala. Mga kababayan ko, way back 2026, nung manirahan po ako dyan sa Bulacan. Mga kababayan ko, noong araw, wala hong mga baha-bahang ganyan. Di ba? Kayo alam niyo yan. Walang baha-bahang ganyan. Ayan, no? Magiting na na Bulacan. Mga kababayan, hindi ho na solusyonan Pataas ng pataas ng pataas ang baha. Tapos, padagdag ng mga proyekto para kontrahin ang baha. Pero bakit hindi na susolusyonan? Paano mga kababayan? Ninanakaw pala. Ninanakaw ng mga politiko dyan sa Bulacan yung mga dapat na proyekto para tayo ay protektahan sa baha. Walang nangyari. Binulsa ng mga hayop na to na nagpapanggap na santo at iba pang mga kasabwat niya, yan sila Bryce Hernandez, sila Mendoza, at itong si Henry Alcantara, at iba pang mga kongresista na mga taga Bulacan ay mga nagkasapakat. Oo, mga kababayan? Diba? Abay mga kababayan Oo, nagkutsabaan para kurakutin ang pera ng taga Bulacan. Para kurakutin ang serbisyo na para sana sa ating mga Bulakenyo. Kita nyo mga kababayan ko? Wala ho mga kababayan ko. Ngayon ho, alam nyo, ang baha napakaitim ng tubig. Nung araw, minsan matutuwa ka. Bakit? Pag bumaha, maliwanag, malinis. Water clear. Makikita mo yung mga isdang lumalangoy. Pwede ka ng manghuli ng bulig, dalag, gurami, martiniko. Upik na martiniko na yan, yung martiniko. Yung mga martiniko dyan. Lumisan na kami. Sa Malolos kasi ambon pa lang baha, nakita nyo, no? Grabe yan. Lalo na yung Hagonoy po, lubog yan. Kita nyo, no? Antindi. Ay, grabe mga kababayan ko. Kaya ngayon, ang mga tao napunta na ng mga Rizal, Antipolo, Tanay, kasi doon na sila pumupunta sa matataas na lugar. Yung iba naman mga kababayan, pumupunta na ng South, pumupunta na ng Cavite, yan, Laguna, yan, papunta na dyan sa may Batangas, dyan na ho, mga kababayan naninirahan. Diba? Yung iba naman, mga kababayan ko, pumupunta na talaga at namimili na ng matataas na lugar. Kasi nga po yung baha. Kita nyo? Buti na lang yung bahay ko sa Valenzuela, mga kababayan. Alam nyo ba? Nung nagkaroon ng undoy, nabili ko yon. Way back kupong-kupong, mga kababayan. Mura pa lang. Ngayon, mga kababayan, 10 beses na doble na ang presyo. Nakabili ako dyan, mga kababayan sa Valenzuela ng lupa. Siguro mga 300 square meter yata yun. Tapos pinatayuan ko ng bahay, 2 palapag. 6 na kwarto sa ibaba, 6 na kwarto sa itaas. Ayan, Tapos mga kababayan, pinapaupahan ko sa mga single parents. Mga kababayan ko, pinapaupahan ko yung mga single mom, mga kababayan. Single mom, hindi single parent, sorry. Single mom, pinapaupahan ko sa single mom. Tapos mga kababayan, hindi pwede kasama yung anak. Yung bang mga dumayo mula probinsya, mga kababayan ko, tapos nakikipagsapalaran dito sa Maynila, tapos walang matitirahan. Doon sa bahay, mga kababayan. Basta single mom lang mga kababayan ko Yung iniiwan yung mga anak sa probinsya, iniwan sa nanay, sa tatay, sa kapatid o kanino pa man, tapos nagtatrabaho dito. 'Di ba? So 'yun mga kababayan, kaya
Sabi ko nga i-bless sana ni Lord tong mga ito. Oo. At saka kailangan walang kamot yung tiyan. Di ba? Minsan sabi ko, patingin nga kung may kamot ka. taas dyan, taas, patingin. Joke lang. Kasi sabi ko dito, bahay na to, puro ang nanunuluyan, puro single mom at saka single dad. Kaya etong bahay na to, ang mga tumitira, single parent. Di ba? Single dad. Oo, mga kababayan, single dad ako. Wala pa nun si Jen Angeles. Ngayon, dahil nandito na si Jen, lumipat na kami mga kababayan. Dito na kami sa condominium na hindi ko sasabihin kung saan. Di ba? Pagka babalik na lang ulit ako doon. Importante yung walang kamot po. Oo, napaka-importante nun. So ngayon, eto na. Saan tayo napupunta? Di ba? Ngayon mga kababayan kasi, diyan po sa Bulacan, buti na lang kahit papaano mataas at tinaas namin yung meron po ako diyan bodega. May bodega po ako. Mga kababayan ko, itinaas namin yun. Siguro ang taas nun mga kababayan, hanggang balikat ko. Mula sa may kalsada hanggang dito. Kaya yung garahe nun paaangat ng ganun Oo. Doon mga kababayan. Wala na hindi na nalulutas. Pataas na ng pataas ang baha. Oo. Pataas na yung baha mga kababayan ko. Di ba? Sabi, dapat may single mom na walang kamot. Oo. Dadaigin nga yung mga dalaga. Yung mga dalaga may mga kamot sa puwet Pero may mga single mom, mga kababayan, yung mga tiyan, nako, alagang-alaga, walang kamot. Diba? Tandaan nyo yan May pamamaraan para hindi magkakamot ang mga tiyan pagka kayo nagbuntis at manganak. Dito naman mga kababayan ko sa Bukawi, Bulacan, tagad kung saan, taga doon to. Ito taga Bukawi, Bulacan. Mula May Kawayan, May Kawayan, Valenzuela, yung pagitan na yon ng Valenzuela at ng May Kawayan, tulay lang yung namamagitan, tulay at meron pong ilog. Mula po doon, nako, problema na yung malalim na baha. Mula dyan sa pagpasok ninyo, sa Bulacan, galing po kayo ng Maynila, dadaan po kayo ng MacArthur Highway. Grabe dyan mga kababayan ko. Yan, MacArthur Highway, kahabaan at mga kaloob-looban. Diyos ko, dagat-dagatan kapag katag-ulan. Diba? Matindi, no? Dagat-dagatan pag tag-ulan. Ngayon, ito, mula dyan sa Bukawi hanggang sa susunod ng Bukawi, mga kababayan ko, di ba? May Kawayan, tapos Marilao, tapos susunod nun, Lulumboy, tapos nun susunod Bukawi, tapos nun susunod Balagtas, tapos susunod nun, basta papunta na yun doon. Giginto, di ba? Giginto, papunta na doon, malayo na, mga kababayan ko, laging baha dyan, mga kababayan. Laging baha yan. Na hindi nasusolusyonan, hanggang doon na yan, hanggang Pulilan, hanggang Apalit, Pampanga, mga kababayan ko, puro baha ang problema. Tapos mga kababayan, itong mukha na to, tandaan nyo. Ito po, isa po ito na dapat na siya mismo ay nagmamalasakit sa ating mga taga-Bulacan, tayong mga Bulakenyo. Mga kababayan ko wala akong ginawa ito Kung hindi nakisali pa
at naging promotor pa, siya pandurugas sa mga kwarta nating mga Bulakenyo na sinisilbi sana ng gobyerno. Ito po, isa po ito, itong pagmumukha na ito, ang mga kababayan, siyang promotor na nakawin ang kwarta nating mga Pilipino. Diba? Tama? Ang tindi ng mukha nito. Tandaan nyo kasi mga kababayan, kung totoo yung sabi-sabi na may babae ito na nagngangalang Angelica, malamang magnakaw to ng pera. Diba? Tama mga kababayan ko? Oo. Yung mga may babae, lahat ginagawa niyan para masustain yung mga babae nila. Diba? Sokdo lang magnakaw sila. Paano? Easy-easy nga lang naman ang pera. Gaganon-ganon lang yan. O, diba? Ay, nako. Ewan ko na lang mga kababayan ko. O, ngayon, mga kababayan, kayo ba naniniwala rito sa taong ito? Tony Art, basta yun. Arcal, malit na bagay, Oo, Tony Arcal ng Cavite City. Kita nyo? Di ba, mga kababayan? Yan. Paniwalaan nyo yan kung kayo'y naniniwala dito sa itsurang ito. Itsura pa lang nito, mga kababayan, mula nung unang-una pa lang nagkakaroon na ng mga issue tulad niya sa PDAP scam. Sangkot din yan. Di ba? Sangkot din. Ngayon, paano tayo uunlad kung ang mga leader ng bansa natin ay katulad niyan? Katulad ng mga ito. Katulad ng mga tulad nila Edwin Garjola, Eric Yap, Saldico, Martin Romualdez. Walang kabusugan. Ayop na yan. Ngayon, bahala na kayo dyan. Kung ito'y ihahalal nyong muli sa mga susunod na panahon, sa parating na mga eleksyon, bahala kayo. Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, nako, dapat ito talagang makulong. Mr. President, maraming salamat at nakulong na. Sino? Si Bong Revilla. Nasan na? Sabi nung mga mga kababayan, nung mga DDS, gumaganon pa sila. Wala namang naipakulong na big fish yan. Big fish, balyena nga Dragon, At saka, 2 dragon na nga yung napapakulong At saka yung mga yung mga buhayang malalaki. Eto, halimaw din to. Malapit na makulong. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa si Pangulong Bongbong, puro pangako lang. Paano ngayon, nakulong si Bong Revilla? Ano ngayon masasabi nyo? Di kayo tatawagin naming mga tatanga-tanga talaga. Pagka mga kababayan, di ba nakikita nyo sa comment section, wala naman napakulong kayang bangag na yan. Wala naman napakulong yan si BBM na yan. Paniwala kayo, inuuto kayo niyan. Ngayon, may nakulong. Baka sabihin nyo, hindi big fish yan. Big fish yan, Di ba? Wala na. Sabi ba naman nila mga kababayan, wala. Wala nga napakulong kahit isa. Ang dami na napapakulong yung mga taga DPWH na mga kasapakat na mga politiko nakulong na Isa na nga lang ang inaantay Di ba? Ngayon si Bunuan iniimbestigan, nanganganib din na makulong yan. Diyos ko po. Nanganganib din na makulong yan. Ito mga kababayan ko, pag nakulong ito, maniwala kayo, ang magiging tiwala ng tao kay Pangulo, baka 100% na. Maging ang mga DDS, babaliktad na. Si di ba? Si Isko nga, mga kababayan ko, gumaganong-ganon pinupuri na si si Pangulong Bongbong. Kayo. Ngayon,
Wala na. Sana ito'y makulong talaga. Panalangin natin, ano? Oo. Ipanalangin natin ito sa kanyang hindi hindi sa kanyang pinapanangalingan na ay bulol. Minsan bulol po ako. Ito Ipanalangin natin sa hindi niya pinapanalangin. Kasi mukhang iba yung pinapanalingan nito eh. Sa pinagdadasalan yan. Utik na yan, ayan, nako, ang dami dito, dali, nako. Boss Mike, ready na yung kotse. Dali, di ba? Yan. Wag tayong magdasal. Mas madali to, Boss Mike, kung na yung pinapanalingan. Pinapanalanginan. Ang haba kasi. Wag tayong magdasal, mga kababayan, sa pinagdadasalan yan. Kasi baka mga kababayan, yung kanyang pinagdadasalan ay hindi yung ating pinagdadasalan. Our beloved Boss Mike Cervera.